Sabi ni Ma'am Eri, mahirapan tayo mapanalo si VP Sara habang andyan si Comelec. Sa 2028, habang andyan si Comelec Chairman Garcia, gagawa ng kababalaghan yan na yan pa dapat ang patalsikin. Ako, I agree with that. Pero, naniniwala din ako that if we vote in sufficient enough numbers, mananalo pa rin si VP Inday at matatalo yung mga interest na yan. Nung unang labas ni Sec Dizon, ang disente niyang tingnan. Pero ngayon parang hindi hindi po sa panghuhusga. Naintindihan ko kasi totoo naman pag nag-deteriorate, parang hindi siya nag-aahit ng maayos or something like that. Totoo naman, objectively speaking, nag-deteriorate talaga yung itsura niya. Mahirap naman kasi yung ginagawa niya. Isipin mo, you are trying to defend the indefensible. Balik tayo dun sa korupsyon. Sabi ni Strictly, tanong ko lang, and pardon my, wala bang tangible KPIs? Ayan na naman tayo, ano yung rule? Hindi ko alam, ano yung KPI? Sabi ni Topsy, we need to shut down Congress. Shut down lang, wag abolish. Yung party list ang i-abolish. I agree? Agree? No. No matter what, you will still need to pay attention to the interests or causes that will never be taken up by the majority. Ayun, sabi ni Melon yan, I think kung Ellie, ito yung kamanggagawa party list, is a good representation sa party list niya. Wala na, so you have to repeat your question strictly. Sabi ni Michael, China musician po ako, OFW musician. Mga kaluminous follower na ako kay attorney, di pa presidente si B. Totoo yan, matagal na si Michael dito. Talagang nag-aaway kami dito. Nag-aaway, nagkakabalitaktakan talaga dito. And a lot of people, they don't understand that. But that's what we mean by discourse, di ba? Ang tinatanggal lang natin, ang binaban natin dito, yung mga disrespectful, hindi nagsistick to the issue. We commented na on this the day before. Yata ako nakapag-live yesterday. And yes, we explained how it can help locate yung mga corrupt. Sabi ni Ma'am Eri, mahirapan tayo mapanalo si VP Sara habang andyan si Comelec. Sa 2028, habang andyan si Comelec Chairman Garcia, gagawa ng kababalaghan yan na yan pa dapat ang patalsikin. Ako, I agree with that. Pero, naniniwala din ako that if we vote in sufficient enough numbers, mananalo pa rin si VP Inday at matatalo yung mga interest na yan. So, but tama kayo, it certainly would make it easier, but sana ang papalit, di ba? Maayos din. Hi kay Samin, sabi ni Samin, ako since 2019, sa KSA pa ako. Nasaan ka na ngayon? Hey, huwag pong kakalimutan, tap po. At saka para dun sa mga nanonood sa TikTok, mayroon po tayong gift goals dito sa taas. Pagka na-complete yung gift goals, ay meron tayong extension purely for TikTok only. So what you do with that extension, pwedeng questions from anywhere, pwede rin mag-karaoke nights. Although hindi ko alam kung kakayanin ng boses ko, kayo kakanta. Sabi ni The Animo, paano makokorek any Congress kung sila mismo ang gumagawa ng batas? Saka nasaan ang check and balances? There are some. Okay? Number one, paglabag sa ligang batas, yung batas na isinusulong nila, pwedeng i-correct yan ng hudikatura. Okay? But it's not fail-safe. Ibig sabihin, minsan, nagkakamali pa rin ang hudikatura. Halimbawa, itong pag-uphold ng party list law, hindi ako sang-ayon sa ilang desisyon ng Korte Suprema. Pati yung pag-aalaw ng certain party list, halimbawa,
hindi ako naniniwala na bibigyan mo pa ng party list representative yung mga major political parties. E di overrepresented na sila. Ang purpose ng party list is to provide representation dun sa mga causes or minorities that would not be able to put in, to be fully represented in Congress. So, yan yung isa. Pangalawa, yung prosecutorial powers ng executive. Pwede mong i-prosecute kapag ang Kongreso ay lumalabag sa batas. Kapag kriminal o ang pagkalabag sa batas. And then, there is the Solicitor General who can act as the tribune of the people to protect the people's rights. Pero hindi sila pwedeng mag-initiate. Sila po yung representante ng taong magtatanong. So, but it's not enough. Tama po kayo. It's not enough. Napakalakas ng legislature natin. And again, it is because it was originally intended to be a parliamentary system. Sabi ni SJ, si Saldico, 1 month na siyang walang post. Anyari kaya? Well, maraming possibilities. Let's look at the extreme ones. Number 1, nagtatago siya kasi baka mapuntirya yung kanyang location. So, tago ng tago. Alam niyo naman, ang buhay ng pugante, mahirap yan. Mamimili ka, yung mga uploads, all of these things. It's not that easy. Number 2, posibleng may na sa kanya, may nakipag-areglo. So, but we have no evidence either way. Yun, tama, sabi ni Breaking Pilipinas. Kaya nga, mga redundant na like Anwaray, ako Bicol, ang dami ng representante ng Bicol region. Bakit? Kulang ba sila sa district congressmen? Bakit kailangan may party list pa? Hindi ako sang-ayon dun. Sabi ni Julian's World, pinaghahatian nila ang pera ng kaban. Dami na sana nilang nagawang projects kung talagang inilipat sa mga proyekto ang mga pondong nakuha nila. Correct. Tap. Sabi ni Jerpy, bakit nasa Paris si Vince? Baka hinuhuli si si Saldico. Alam niyo naman si Sec Vince, DPWH secretary na, law enforcer pa, unofficial and informal member pa yata ng ICI. And in this case, emerging nemesis of Congressman Leviste. Dami niyang roles. Sabi ni Michael, yung mga binigay di umano ni H.S. Romualdez sa mga kongresista, kaninong pera yon? Yun bang mga sinasabi ni Mayor Magalong at Senator Lacson? Chismis lang ba yon? Ano yung sinasabi nila? So, ano yung sinasabi nila? Sabi ni James, with a negative approval rating, the president's men are desperate and expect desperate measures. At this stage, nothing left to lose sila. Sabi ni Fanny, X na si Dizon. Pinili ang career kaysa integrity. Ay, pinaalala ni Ma'am Lucy. Pulis pangkalawakan na nga si Sec Vince Dizon. Totoo. Sabi ni Strictly, kasi Paris ang favorite vacation place ni Yusek Cabral. Grabe sa intriga! Ang galing! Sabi ni opposite picture, yung ibang mga pangalan ng party list mapanlin lang katulad ng kay Delimaw. Sabi ni Ma'am Samin, si Vince parang bawang, laging sahog. Ang gagaling ng mga hirit Sabi ni Sir Alec, if ever po ba na maupo na si VP Inday as president, maire-reverse pa po ba yung mga pagka-appoint kay Ombudsman Boying? Meaning matanggal po ba si Boying? If we have the numbers in the legislature, maaari siyang i-impeach.
Thank you kay Miss Lucy. Uy, maraming salamat para sa inyong tuloy-tuloy na suporta sa... ang dami. Thank you very much. Wow. O, ayan. Galing ni Ma'am Lucy. Maraming salamat po. Sabi ni Julian's World, si Lacson may statement na may cover-up daw ang palasyo tungkol sa flood control. Siya din naman nililihis niya yung statement ni Gutesa. Interesting. Thank you kay Myra Florencio. Ayun, Miss Lucy, thank you very much. Sabi naman ni Maisog 14, ay, nasa ning, kung may halot award, may halot position yan. Hindi ko alam anong ibig sabihin po nun. Sabi ni Jay, speaking of police pangkalawakan, I made the correct term that best describes Sec Vince Dizon. Shider na delulu. Uy, grabe. You know, sabi ni Samuel, it's not a good look for any politician to be too defensive on having insertions. Mahahalata sila na guilty of wrongdoing. May point naman kayo dyan. But what is too defensive? Pwede bang i-defend nila sarili nila but not be defensive? Or paano yan? Ma'am Miriam says, mapanlin lang yung name ng party list gaya ng 4Ps. Ayan, nanalo tuloy. Akala siguro noong mga bumoto ay yung galing sa gobyerno na tulong. Then that is a problem of the lack of information. Bakit hindi nga rin gumagawa ng batas ang mga mambabatas natin para kailangan yung mga party list maliwanag kung ano ang kanilang pakay at kung ano ang maaari nilang i-represent. Why are region-based party lists allowed when regions already have district representatives? Good question. The Supreme Court allowed it. Yun lang ang makikita kong ano. I think that was incorrect. I agree with you on that one. Di ba pwede questionin sa Supreme Court Yeda on her fourth term as Tingog party list representative? Pwede. Pwede po. Funny TV says, kung si Yusek pa, kung sino ang nagpaimbestiga, hindi siya corrupt kasi siya daw nagbisto in logic kung sinong alam niya na yan. There are some words talaga na hindi ko talaga kayang sabihin o basahin. Alam ko nagsabi yung COMELEC na magbawal na daw sa mapanlin lang na name ng party list. Well, good for them. Thank you very much. Kay Ma'am Lucy pa rin. Maraming salamat po. Sabi ni Juan, dapat kung anong party list mo, dun ka lang sa sektor mo. Hindi yung party list ka ng mga teacher, lahat ng issue pakikialaman mo na wala namang kinalaman sa sector mo. It does make sense, but you will still have a vote. Proverbs says, negatively ay tataas next quarter kasi hindi nag-holiday si BBM. Sa pag-aaral ng budget, magiging double negative na yan. Uy, grabe kayo. Deadly. Sorry po, may ano pa rin, nasa-strain pa rin po yung yung boses ko. Okay. Ay. Yan. Thank you kay Miss Maymay. Pati yung boses, may party list, di man minority ang boses. Ano yung boses? Ayos talaga, pati Duterte ginawang party list. Dapat meron ding attorney party list. O hindi, di na. Kasi
Why? Hindi naman kami oppressed sector, hindi naman kami minority kami, but we're not a sector that requires any further protection. At least I don't think so. Sabi ni Julian's World, may magsasampa daw ng impeachment kay BBM sa 2026. Sana makalusot sa Kongreso. Tingog. Okay. Sabi ni Winston, parang mga peasant ang mga party list, low authority party list, hindi kami manipulative like them. Bakit ang konti na nagko-comment dito sa TikTok? Binabasa ko naman Ma'am Eri says, pero sa totoo lang, nung unang labas ni Sec Dizon, ang disente niyang tingnan. Pero ngayon parang hindi hindi po sa panghuhusga. Naintindihan ko kasi totoo naman pag nag-deteriorate, parang hindi siya nag-aahit ng maayos or something like that. And totoo naman, objectively speaking, nag-deteriorate talaga yung itsura niya. Mahirap naman kasi yung ginagawa niya. Isipin mo, you are trying to defend the indefensible. Diba? Ang hirap naman talaga yung defend itong administrasyon na ito. Tignan nyo, nag-ad hominem, nag-ano-ano na si di hinihahambing ni Secretary Claire si VP to a character? Ano yun? Gawain ba yun ng may dignidad na administrasyon? Gets ko na na dito sa social media kasi bardagulan talaga. Which is why, yung kaakibat na salita dyan, mga salitang pangkalye, gets ko yan. Pero, bigyan naman niya ng dignidad yung rangko niya at saka yung opisina kasi bayad yan ng taong bayan So, kailangan ba, I suppose, they have to try all kinds of means of communication and styles of communication para nag-get sila. Ang problema nga, hindi naman, it's not working. Sabi ni Omi, I like how calm you talk. Malayong-malayo kay Auntie Claire with class and finesse po. Ay, hindi po. Pag galit po ako, ibang level. Di ba Michael? Sabi ni Sir Simon, dapat kasi nagpaturo yan si Auntie Claire sa inyo, attorney. Wag na! Tutulungan pa ba natin? Wag na! Eto, binabalik tayo ni Ma'am Peachy sa topic. Naku, nalihis na naman tayo. Sabi ni Ma'am Peachy, I think Sec Angara is involved in the 2025 budget scam. His staff, Tri-Give Olivar, is implicated. His DepEd budget is suspicious with the famous 22 classrooms. His volunteerism to be DepEd secretary from the Senate Coms Chair of Finance is fishy. I'm connecting the dots. Ako, I think siya yung pinaka-protektado kasi walang nagsasabi ng anything tungkol sa kanya. And yet, kaya nga hindi iniimbestigahan yung Department of Education. Pero binanggit yan ni Congressman Leviste. Sabi ni Michael, hey, please don't compare kay Auntie Claire, ang layo po. Hindi naman, pareho ng... Kasi alam niyo yung kung paano siya ang ginawa na na USEC na Palace Press Briefer. They were trying to replicate me. Sorry, hindi sa pagyayabang. Kailangan nila abogado, kailangan nila vlogger din. O, di ba? Kailangan nila babae. So, unfortunately, hindi kami pareho ng style. Sabi ni Baka Squatter, Marcos resign, -3 rating, Marcos walang nagawa. Puro lang drawing, wala nang investor, puro takip, walang isda, nakulong, puro salita, walang gawa, hair follicle test na.
Sabi ni Omi, "Uy, grabe si Ma'am Omi, abogado po siya." Uy. Grabe ko yun. So yun lang ang inaano ko. Hindi ko gusto na ano, na ay ito, sabi ni Doding, hirap mahalin bansa natin, ma'am. Ay, para sa akin, madali mahalin ng bansa natin. Mayroon lang mga government officials talaga na dapat na tinatapon natin. Parang yung mga ano, 'di ba? May mga lugar, maganda naman siya, kaya lang may basura. So kailangan natin walisin yung basura, i-recycle yung mga recyclables, pero yung iba gawing fertilizer, at yung iba yung talagang walang silbi ay inililibing. So, hindi wag naman po sa bansa natin, pero naniniwala ako na yung ano, na tama yung pakiramdam ninyo. Ang hirap rin maging patriot pagka ganito yung ating mga ano, ang ating mga opisyales na parang parati na lang tayong, the onus always falls on us. Gagawa ng kalokohan yung mga opisyales natin. Tapos, kailangan marami tayo kung magrarally. Kailangan mayorya ang ang mag-express ng sentimiento na tanggalin sila. And even then, it's not a guarantee na matatanggal sila. Kumbaga, because they are in power, they get to write the rules and they keep making rules na for their protection. It is time na tingnan na natin ang mga batas na sobra silang napoprotektahan. And take note ha, dati, di ba, remember panahon ni Duterte, meron siyang mga gustong cabinet secretaries pero hindi makapasa-pasa sa Commission on Appointments. Yung Commission on Appointments na yan, parliamentary system yan. Meron din kasing question hour. Question hour, wala akong problema. Maganda yan. Pero dun sa sila po ang nag-decide kung mag-stay ka as a cabinet secretary or not. Take note, hindi ito wala akong issue noon sa Commission on Appointments. But I can see na there will be instances na yung Commission on Appointments, mayroon silang pinoprotektahan na particular na interest. So kung kunwari, cabinet secretary ka ng, kunwari lang ha, Department of the Environment and Natural Resources. Itong taong to, meron siyang polluting na factory. Kailangan ang ma-appoint na secretary ay yung sa kanila, 'di ba? Yung nakakausap, yung nahihilot, yung pwedeng masahihin, yung pwedeng deliveran ng maleta. 'Di ba? Dapat ganon. Yung mga matitino ay posibleng hindi makapasa. So meron mga ganyan pa, which makes the legislature again even more powerful. So these are some of the things na kailangan tinitignan natin pagka ang pinag-uusapan na ay pagbabago. And wag naman yung mga obvious answers. Tingnan natin yung mga detalye. Wag naman natin sabihin, ay pangit ang party list, tanggalin na yan. Pag-usapan natin, what was the intent? Why does the system fail? Ito, bakit napakalakas ng legislature? Unang-una, hawak nila ang pera. Pangalawa, meron nga silang commission on appointments. Pangatlo, bakit meron silang identification ng mga proyekto? Kailan nag-umpisa yan? Pang-apat, meron BICAM. Diba? Ang dami. Sabi ni Lazy Toy, nung panahon ni Tatay Digong, abogada din, may nakakalusot talaga sa bar exam. Si Attorney Chel Jokno nga nagre-representa sa korte, walang client. Abogado si Tatay Digong. Well, kasi many people think na pag abogado matalino, mahirap kasi ang bar exam daw dahil kukonti ang pumapasa. But meron din po kasing tsamba. So, kumbaga, pure unadulterated luck. Meron din ganon. Pero meron din iba na magaling naman mag-exam pero hindi ka nung kagaling magsulat ng pleadings. Hindi marunong humarap sa hukuman. Hindi articulate sa spoken word or sa pagsasalita. Merong iba,
na magaling naman humarap sa hukuman, mahina naman sumulat. So it's a lot of things. You have to be a lot of things. Sabi ni Doding, nung OFW, nung OFW ako, 2 years ago, sobra ko nararamdaman pagmamahal ko sa Pilipinas dahil nararamdaman ko si PRD. O, di ba? Hi, Ma'am Bev. Nasa TikTok si Ma'am Bev. Ma'am Beverly, sabi niya, bakit kaya yung mga abogado sa kabila parang mga pulpon? Ang daming sinasabi na saliwa sa batas. Hindi ko po alam kung bakit ganun yung impression nila. Kasi dati, sa oposisyon yung mga magagaling eh. Ewan ko, siguro, posible na na they really have a bad set of circumstances. Ang hirap naman talagang i-defend ng kabila. Sabi ni Ma'am Samin, tsamba, tsaka pasang-awa tulad ni Fuzzy. Uy, marami akong kilala na they just barely pumasa lang talaga hanging by their fingernails pero ang galing na abogado ngayon. Sabi ni Animo, tama po kayo. Tawag namin dyan dati sa board exam namin sa engineering ay test of luck. Totoo. Pero sa law naman, hindi po ganun karami yung tsamba. At least I don't think so. Hindi ako naniniwala na maraming tsamba. Meron kasing iba, you can fly up to 3 times bago ka mag-refresher. So yung iba, kabado sa umpisa. So dahil yung kaba niya, nakaka-cloud ng judgment. Pero nung marunong na, nung second try, yun, minsan nagtatap pa. Sabi ni Maisog, nakikita ko kay Atty. D kapag nasa hearing at magtatanong na sa witness, kakabahan kasi sa pananalita ni Atty. Nakakakabahan. Ganun ba? Kaya ba pagka ko-correct ako or meron nagagalit? Sabi ni Michael, sa lang ako nagagalingan. Oy, walang barya, Michael! So, ayoko magkwento, baka pagalitan ako ng court. So, meron kasing one time na may witness. Tapos, hindi siya nag-testify against my clients directly, pero tumayo ako para mag-cross-examine. Witness siya ng prosecution, defense ako. Pagtayo ko, sabi police, bakit siya? Bakit siya magtatanong sa akin? Hindi naman ako nagsalita sa mga kliyente niya. Gumaganon siya sa judge. Tayo kagad yung prosecutor. Huwag kang maingay. Huwag kang magsalita without humihingi ng recess yung prosecutor. Sabi na yung judge, no. Sabi niya. Tapos, tinanong ng prosecutor, pwede bang hindi daw ako mag-cross? Kasi natatakot yung witness sa akin at hindi naman daw nag-witness against my clients. So, sabi ko, but I am counsel for the defense. And there are some things he said that could affect my clients because they pertain to the circumstances of the alleged crime. So, sabi ng judge, I agree. Proceed with your cross. Nanginig yung pulis. Boit-boit ko pa naman. Sabi ni Lazy Toy. Pero si Ma'am Lenny, tanda ko parang 5 times ata siya nag-iso. Uy, grabe kayo. Hindi naman. Once, umamin siya na nag-retake siya. So, we know at least once. Wala akong ebidensya na more than once. Pero, yung pagitan between bar exams, so something like 4 years. So, baka posible that more than once. Pero, ang inamin niya once. Uy, tap naman po tayo dyan. May katanungan pa? Hindi umabot sa gift goals yung kabila eh. So, sayang 103 to 100 out of 133 yung yung gift goals namin di pa umabot, di sana nag-extend. So, i-recap natin.
marami tayong natututunan kay Congressman Leviste. Okay? Unang-una na dyan, allocables. Ano ba yung allocables? Parang akong feeling ko alok eh. Pero allocatable pala siya. Pero alam niyo naman, ano, shortcut, so allocable siya. Ano ang allocables? Identified ito na budget na pupunta sa Department of Public Works and Highways kada distrito o sa mga lugar na ina-identify ng mga mambabatas. Kapag sa congressman kasi may district, ang senators wala eh. Pero meron din po yata silang version ng allocables. Now, in the case of congressmen, hindi po pa, well, sa lahat ng mambabatas, hindi pare-pareho ang allocables. At ang nag-identify niyan ay ang executive. So muli, ipapaalala ko na ang Pangulo, hindi niya pwedeng sabihin na hindi aabot sa Office of the President ang issue na ito dahil nga executive ang nag-identify niyan. Hindi rin po maaaring sabihin ng DBM na wala silang kinalaman dyan at NEP lang yung paggagawa lang ng NEP ang kanilang obligasyon. Nasa NEP nga yan. Kaya yung dun sa column ng mga ni-release na documents ni Congressman Leviste, mayroong column that says, ano yun? NEP restored. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin na yun po nga yung allocable nila na dapat allocatables eh, pero ewan ko ba kung bakit allocable. Parang ang barok eh, no? So, now, sino ang pinakamalaking identified na allocables? Sabi sa PCIJ, from 2023 to 2025, it's Congressman Sandro Marcos, and then after that, Speaker Martin Romualdez at 15 and 14 billion respectively out of 1.3 trillion na allocables na pinamahagi from 2023 to 2025. Okay, di ba? Interesting. Uy, salamat Ma'am Samin. Yan. So, ang hiningi, itong listahan na pinag-uusapan ni Congressman Leandro Leviste is the list of how much per fiscal year nakakatanggap ang bawat distrito ng mga kongresista. Marami pong congressman ang nag-request sa kanya, wag mong ilabas yan. Dahil kitang-kita ang kaputian, nakikita kung magkano per district. Now, ang kulang na lang na impormasyon ay kung ano ang mga proyekto niyan. Information that is contained in the DPWH as well. Pero yung mga amounts, isang medyo political hot potato yan doon sa Kongreso. Dahil posible na may makita yung ilang mga kakampi ng Pangulo na bakit ang liit nung sa akin, ang laki nung sa kabila. Or pwede rin na makikita na natin mga nasa publiko exactly kung sino dyan ang mga malalaki yung allocables. Now, unallocable doesn't necessarily mean na mayroon po silang mga kickbacks or any corruption is involved in the project. What we can see, however, is once ma-identify yung mga proyekto dyan under those allocables, makikita natin. Matagal nang sinasabi ni Kong Leviste, lalong-lalo na dun sa pamimigay ng panibagong 8 billion that amounts to about 30 million per district congressman or per congressman. Na mayroong mga allocables na binibigay not because the project itself is good or para sa kapakanan ng bayan, kung hindi binibigyan sila ng malalaking allocables for political considerations. So, at yan na po ang red flag pagdating sa korupsyon. So, siyempre, kabado ngayon ang mga kongresista. Ngayon, mayroon pang issue ng insertions. Ano yung insertions? Yan po ay pagtapos na
Ang General Appropriations Bill pupunta ngayon sa BICAM at doon magsisingit ng additional funding at aayusin na lang yan. Mayroon ding insertions in the small committee ng Appropriations Committee. At doon pinapasok yung mga hindi napakiusap at nadaan doon sa public sa mga debate sa Kongreso, both sa committee at sa plenaryo. O, di ba? So marami silang tinatago. At kapag may tinatago, may lack of transparency, alam natin na may malaking possibility na may anomalya dyan. So, itong list naman na to is already shrouded in controversy dahil ang nagbigay kay Congressman Leviste ay si Undersecretary Cabral. But Yusek Cabral did not give it secretly to Cong Leviste. It had the full knowledge of Secretary Vince Dizon. In fact, si Secretary Vince Dizon was asked by Congressman Leviste na siya na ang maglabas. Bakit? Sabi ni Cong Leviste, ang dami kasing umaapila ng mga kongresista na wag kong ilabas. Sabi niya, ayoko sanang awayin yung mga kasamahan ko sa Kongreso. And remember, pinag-usapan natin dati that the House of Representatives and the Senate are collegial bodies, meaning walang desisyon na nagagawa kung nag-iisa ka. Kailangan marami kang kakampi. And although tinatanggap na ngayon ni Cong Leviste that this is the inevitable, ibig sabihin, nung una, maraming nakikiusap, so sabi niya, dapat DPWH ang mag-release. Bakit? Pag DPWH ang nag-release, official, and it is their document, an official document of the DPWH, admissible in evidence should a case reach the court. So, when Congressman Leviste released the list both to PCIJ and later on Christmas Day on his Facebook account, and then another leak sprouted up called the DPWH leaks. Ang DPWH leaks is exactly the same list, but it was not released to Cong Leviste. At least yan ang basa ko dun sa kanyang post ngayong araw na ito. Now, after this, Secretary Vince Dizon has been casting doubt on the list. Nung una sabi niya, pinilit lang ni Cong Leviste na i-release yan ni Yusek Cabral. Bakit yun ang statement niya? Does it affect the contents? Most likely not. Because there are two rules here. Sec Vince was probably trying to say, hindi yan official kasi pinilit lang yan. And yet, inadvertently, parang lumalabas na inaamin niyang totoo yan, but he's trying to cast doubt on it dahil pilit lang. Which kind of defies logic, pero tingin ko nagpapanik na si Sec Vince. Later on, sinabi niya na, hindi ko alam ang nilalaman ng listahan na yan. What? So, tinabla siya ni Cong Leviste at nilabas niya ang series of emails from the DPWH dun sa pag-release ng list complete with signature of the DPWH Secretary Vince Dizon. What does this mean? Kahit yung mga issues on authenticity, wala na po yan because it is now an official issuance by the DPWH. Now, even if there was an issue about its admissibility in court, wala pa pong court, therefore hindi pa yan issue. What the debate actually isn't on the authentication, but as to whether or not the DPWH will admit that the contents of that document are real. Now, what the contents can be checked in other documents, in Congress, for example. Diba? In COA, in the DPWH, in the DBM, all of these will have corresponding documents that will pertain to the truth or falsity, that could point to the truth or falsity of the contents of the document. Ito yung nakakatawa eh. Ang naririnig natin is,
baka hindi authentic yung document na yan. Kiber, we can still use it as a starting point for investigation to gather the what we call a corroborating evidence. Pwede nga hindi yan isubmit at all, but we can prove that there were existing projects listed under allocables. So yun. Maraming salamat sa lahat ng in doing so, this is a continuing story. Ibig sabihin, may mga pangyayari na pa dito na nakikita natin that could, well, like right now, it's all contributing to the free fall in the trust and approval or approval ratings of the president. Natatawa pa siya sa ngayon. I don't think he will be laughing for long. Kasi ang lumalabas dito is that there is an attempt by the DPWH either to suppress evidence or to cast doubt on it. Even worse, possibly to destroy it. Or what they're trying to do right now is to destroy the person who brought it out. Kung marami tayong magre-repost niyan, it will be too late to put the cat back in the bag. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating live ngayon at nakilahok. Maraming salamat po sa lahat ng tuloy-tuloy sa pagsusuporta ninyo sa Luminous. Maraming salamat, lalong-lalo na sa mga bagong top na gifters natin dito sa TikTok, Ma'am Samin, Sir Ian Paul, kay Casey at kay Zandy. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng super chat, super sticker at sa mga stars dito sa ating ibang mga social media platforms. So, sa 30th po, babalik tayo sa Bilyonaryo. Anong araw na ba ngayon? May tayo sa Bilyonaryo. Today is the 29th. So, tomorrow, nasa Bilyonaryo po ulit tayo. We will see you then. And I will be, again, live later on in the day. Maraming salamat po sa inyo. Have a good one. And ingat-ingat po. Mahaba pa ang ating tatahaking landas sa pagtatanggol sa ating bayan. Good night or good morning.